Ming isasalaysay ang drama mo live. Dear FM Radio. Ganda ng boss. Hello mga ka-vibes. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mel. Mula sa Bulacan. Bagong kasal lang kami ni William. Masaya, para kaming nasa sariling pelikula. Pero isang buwan pa lang, dumaan ako sa doktor para sa isang check-up. At doon ko nalaman ang hindi ko inaasahan. Hindi raw ako mabubuntis. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam paano ko sasabihin kay William. Alam kong pangarap niya rin ang magkaroon ng sariling anak at pamilya. Pero paano kung hindi ako kasama sa pangarap na yon? Dok, ano po bang resulta? Mel, gusto ko sanang ipaliwanag muna sa iyo yung naging resulta nitong iyong exam tungkol sa iyong pagdadalang tao. Ano po bang nangyari? Ganito yan, Mel. Huwag ka sanang mabibigla. Ipangako mo sa akin at ipapaliwanag ko sa iyo ng maigi kung ano ba ang findings ng iyong lab test. Handa naman na po ako, Dok, kung ano man po yung maging resulta. Hinanda ko na po yung sarili ko. Okay. Maigi kung ganon. Alam mo, Mel, ganito yan. Ayon at base sa iyong mga lab test na isinagawa, malabo na makabuo ka ng bata. At malabo ka na mabuntis. Ano ho? Hindi po ako mabubuntis. Hindi po ako magkakaanak. Hindi po kami magkakapamilya. Hindi po pwede yun. Ano po bang rason? Mel. Ano po bang nangyari? Wala naman po sa pamilya namin ang ganito. Ikinalulungkot ko dahil yun ang lumabas sa iyong mga series of exam at lab test gawa ng ikaw ay mababa ang matras mo. Meron po bang gamot para dito, Dok? Baka po meron naman pong exercise, ganun, training. Saglit lang. Kumalma ka, Mel. Therapy, ano po ba? Gagawin ko lahat, Dok. Mel, makinig ka. Ikaw ba noon ay nakaranas ng sobrang stress at pagod sa iyong trabaho o kung ano man ang ginagawa mo noon? Oho, ganun na nga ho. Normal lang naman pong ma-stress, di ba po, lalo na po sa trabaho. Oo naman, normal yun, pero kasi nga, naapektuhan ang iyong kalusugan at reproductive system, Mel. Kaya, nahihirapan ngayon ang iyong katawan na makabuo ng bata. Kaya, ikinalulungkot ko na hindi mo magagawa ngayon ang magbuntis. Pero, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil ireresetahan kita ng mga multivitamins at yung mga rekomendasyon ko kung ano po pwede mong gawin at kasama na dyan ang pag-exercise at yung mga diet para ikaw ay maging malusog at makondisyon ang iyong katawan. May posibilidad po ba na kapag ginawa ko lahat yun, Dok, magkakaanak kami? Magkakaanak ako. Let's hope for the best. Alam mo, Mel, wala namang imposible kung gagawin natin, susubukan, di ba? Sige, Dok. Pasensya na po kung ganito po yung reaction ko kahit naman po sino kasi pangarap ko po talaga noon pa lang magkaroon ng malaking pamilya. Naiintindihan ko yun, Mel. Ako naman ay isang doktor at obigaini. Ako magsasabi lang naman kung ano ang aming findings at kung ano yung pwede naming maitulong para kayo ay makuha ninyo ang inyong gusto sa buhay, lalong-lalo na ang magbuntis at magkaroon ng anak. Naku, sige ho. Wala naman po ako magagawa Ganun na po talaga.
Sige ho. Maraming salamat ho, Dok. At gagawin ko na lang ho yung sinasabi niyo baka sakali po Sige, ate. magbago ang panahon. Bigla akong biyayaan ni Lord ng isang supling. Kahit isa lang Basta't okay na sa akin, Dok. Ganito, Mel. Basta sundin mo ang mga ire-reseta ko sa'yo at sasabihin ko na dapat mong gawin gaya ng exercise, mga diet, at iwas muna tayo sa sobrang stress dahil ito ang numero 1 pumapatay ng ating kalusugan. Naintindihan mo ba? Oo. Sige ho. Ako na pong bahala. Sige. At mag-iingat ka ha. At ibibigay ng aking sekretary ang iyong reseta, okay? Maraming salamat ho. Sige, Mel. Paano ba to? Hindi ko alam paano ko sasabihin kay William. Bahala na. Bahala na si Lord. Gabayan nawa ako ng Panginoon. Saya. Guadalupe. Saya, puno ba yan? Miss, saan ka? Sige ho. Pag Guadalupe ho. Guadalupe. Oo. Ilan? Sino kasama? Ilan kayo? Ako lang ho, di ba? Nakikita nyo? Isa lang ako. Pasensya na ha. May papansin sa salamin eh. Guadalupe. Sakay na kayo. Sige ho. At, Guadalupe. grabe naman. Apat ba? Ang init naman dito. Meng! Pwede ako matabi, Meng? Ito mabigaan. Lawak-lawak naman ng upuan eh. Ano ba naman Gusto ko nga dito, Meng, sa tabi ng bintana, Meng, kasi mahiluhin ako, Meng! Kanina diba? pa ako nagbiyahe, nagkagutom na ako, Meng! Oh, doon ka. Gusto mo, lumipat ka pa sa passenger seat ng driver doon sa unahan eh. Yung may ganda, Meng! Passenger seat. Oh my gosh, give me patience. Grabe, ang dami nangyari ngayong araw. Makaka-encounter ka pa ng ganitong klaseng tao. Manong bayad mo! Ate, pabot nga ng bayad ko. Anong bayad daw? Abot na. Ilan to? Manong, isa lang! Kailangan daw. Saan ba? Yan na, sa tabi-tabi. Susunod na kanto lang, Manong. Susunod lang daw yung kanto, Manong. Ayan, Ewan ko ba dito? Bakit ganito ito? Manong! Ate, dadaan ba ito ng City Hall? Bakit ho ako yung tinatanong ninyo? Hindi po ako yung driver. Hindi ko alam. Sumakay lang ako kahit hindi ko alam saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan patungo yung buhay ko eh. Sumakay lang ako dito. Bakit parang ayaw nyo ako papuntahin sa destination ko? Makababa na nga dito kung ayaw nyo ako isakay. Maglalakad na lang ako. Ate, nagtanong lang naman ako kung dadaan ng City Hall, ang dami mo ng ebas. Kasi hindi naman ako yung konduktor eh. Ako pa yung tatanungin mo. Ang drama naman ito. Manong, dadaan ba ng City Hall? Dadaan sa inyo. Sige, sakay na. Kaya mo pala magtanong eh. Bakit sa akin ka pa nagtatanong? Marty mo naman. Sige na, sige na. Ate ka. Ate! Oh, anong ginagawa mo dito sa aking pambabahay, Mel? Ate. Hindi ko alam saan ako paano ko magsisimula. Ate. Ate, tulungan mo ko, ate.
Ay, na paano ka ba? Sabihin mo na, apakatagal naman at nag-aasikaso ko't mamaya darating na yun si Ralph. At alam mo naman yon, gusto niya pagdating ng bahay, kakain na lang siya. Ano ba yon? Sabihin mo na nga, ano ba naman yan, Mel, at ako'y kinakabahan sa'yo. Bakit ba ganyan ka? Ate, hindi na ako magkakaanak. Ano ka mo? Hindi ka na magkakaanak, Mel. Bakit? Mababa ba yung matres mo? Wala naman sa pamilya natin na ganun na. Ate, parang ganun na nga po. Baog ako, ate. Wala na daw solusyon. Bumili nga ako ng mga reseta ni Doc Baka sakali magkaroon ng milagro. Pero ate, hindi ko alam paano ko sasabihin kay William. Hindi ko alam saan ako magsisimula. Kasi alam mo naman, diba? Sabi niya sa akin, gusto niyang bumuo ng malaking pamilya. Yung sobrang laki. Gusto niya magkaanak kami. Paano na yung pangarap niya? Baka iwan niya rin ako, ate. Hindi ko na alam, ate. Tulungan mo ko. Ay, teka nga, Mel. Maghunustili ka. Wala ka namang pwedeng gawin kundi maging totoo sa asawa mo. Tandaan mo, mag-asawa na kayo. At dapat alam niya rin yung mga pasikot-sikot tungkol sa'yo. Lalo na yan, napakahalaga niyan. Paano kung umasa naman sa'yo si William at hindi mo naman talaga mabigyan ng anak? Kailangan sabihin mo yung totoo. Umanap ka ng tamang panahon, tamang oras para sabihin sa kanya yun. Mel, kakalungkot naman yan. Pero tatagan mo ang loob mo dahil nandito naman akong ate mo. Kaya mo yan. Kaya natin to. Okay, ate. Sasabihin ko naman po sa kanya. Maghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Kung kailan ko pwedeng sabihin kay William. Bawat araw, parang may dalang bigat ang bawat yakap at bawat I love you. Kasi alam kong may tinatago ako. Sinubukan kong ilihim, pero hindi ko na kaya. Kinausap ko si Ate Mayet, umiiyak ako habang sinasabi ko ang lahat. Sabi niya, ang tunay na pagmamahal, hindi lang nasusukat sa dugo at laman. Magsabi ka na. Pagmamahal mo ang mahalaga sa kanya, hindi lang ang anak na maaaring dumating o hindi. Sana magustuhan niya itong niluluto ko. Para sana maganda yung tiyempo. Pag masarap yung luto ko, gustuhan niya. Sakto, paborito niya naman to eh. Hindi pa paano. Hindi siya malulungkot sa balita ko. Ayoko nang patagalin pa eh. Nahihirapan na talaga ako eh. Saan na ba yun si ate? Iniwan talaga ako dito. Babe! Sabi ko, tutulungan niya ako eh. Oh! Babe! Ayan na pala. Pinto, babe! Teka, babe! Ito na, papunta na! Babe! Ito na. Oh, Babe! ayan na. Oh, hi, babe! Hi, babe. Hello! Hi. Kamusta? Eto, okay lang. Pag gusto trabaho. Eh. Nakapagluto ka na? Oo, ito yung paborito mo. Wow. Yung adobong manok. Wow! Gusto ko yan. Talaga na. Kain na tayo. Gutom na gutom talaga ako. Ang traffic. Oo nga, kamusta naman ang araw mo? Okay ka naman? Ito, okay lang, babe. Oo. Alam mo naman, napaka-hectic talaga sa opisina. Upo na ako, ha? Hindi na ako sige. maghihintay na. Sige, upo ka na dyan. Masarap? Babe, ang sarap! Masarap? Buti naman nagustuhan mo, babe. Babe, nga pala,
Oh, nakwento ni Ate Mayat, oh. kahapon daw. Dahan-dahan ka lang. Ilunukin mo muna yung kinakain mo. Teka lang, inom ako tubig. Oh, ito, oh. Para totoo na yun. Sarap. Babe, Oh. sabi ni Ate Mayat kasi kahapon, pumunta ka daw. Saan ka ba nagpunta kahapon? May lakad ka daw. Talaga din si Ate Mayet. Sabi ko nga ako naman. Hinunahan pa. Ano? Wala. Oo nga pala, galing kasi ako sa clinic. Clinic? Ano saan clinic? Diyan lang sa sa may malapit sa Guadalupe. Anong ginawa mong clinic? Nagpaano ka? Facial? Hindi yun yung pinunta ko doon, babe. Sarap. Ang sarap ng adobo mo lambot ng manok. Okay ka naman, no? Oo, okay naman ako. Saya nga eh. Ang sarap babe Nilagay mo asukal to? Oo naman, para matamis. Alam mo naman, alam ko yung luto na gusto mo eh. Gusto mo yung matamis-tamis, naman. alat. Masyadong kabasado mo babe Siguro ang kwento ko lang, kakain lang ako, sarap. Ang tapos, ano nangyari? Babe, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Siguro, sabihin mo na, buong mukha nung kain mo na, sabihin na tayo. Hindi. Okay lang ako. Kumain ako kanina. Busog na ako. Sure ka Ito pala. May papakita ako sa'yo. Ano yan? Ba't naka-folder pa to? Ano ba to? Resulta yan kasi nagpa-check ako sa OB-GYN. OB-GYN? Tubig. OB-GYN? Teka lang. Totoo na yan Para kailangan mo talaga ng tubig Excuse me. Ang sarap kasi. Dahan-dahan lang kasi. Buwaghan pa yung kanin na hinain mo, sarap. Dahan-dahan lang kasi. Basahin ko muna to. Mel Santa Maria. Ikaw to. OB-GYN. Hindi na ako magkakaanak, William. Ano? Baog ako. Hindi na tayo magkaka-baby. Pasensya ka na ako, ngayon ko lang sinabi. Natatakot kasi ako Pakaiwan mo ko dahil hindi kita mabibigyan ng anak. Alam ko naman na pangarap mo magkaroon ng malaking pamilya. Alam ko naman na pangarap mo na mag-anak. 100 ng anak pa ngayon sabi mo sa akin nung ikasal tayo, diba? Saglit lang, Mel. Saglit lang. Anyari sa'yo? Nagulat naman ako sa sinabi mo. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba yun na hindi ka mabubuntis? Hindi na ako magkakaanak, William. Pero saglit lang. Huwag ka na umiyak. Babe. Hindi na kita mabibigyan ng anak. Hindi na lalaki yung pamilya natin. Tayo lang. Hindi ko alam paano nagsimula. Wala naman sa pamilya namin. Tinanong ko si Ate Mayet. Babe! Kalma! Bakit siya? Meron siya. Babe! Makinig ka muna. Huwag mong damdamin yan. Akala mo malulungkot ako? Akala mo, nasasaktan ako? Oo, nasasaktan ako. Nagulat ako kasi hindi ko ina-expect to pero... Babe, hindi naman ito yung sukatan para maparamdam mo sa akin na mahal mo ko Oo, gusto kong magkaanak ng marami. 100 na, higit pa. Pero, kung hindi talaga ilolob sa atin ng Diyos, wala tayong magagawa. Pero ang napaka-importante ngayon, ikaw at ako. Ikaw at ako na magkasama at nagmamahalan. Talaga? Kahit na hindi tayo magkakaroon ng sarili nating anak. Babe. Alam ko naman na gusto mong ipamana sa mga anak natin lahat ng mga napundar mo. Babe, uulitin ko sa'yo.
Hindi pa ito ang tamang panahon. Paano kung hindi ka na maging masaya? Babe, Paano kung maging boring na yung buhay mo? Kasi walang mga bata, walang maingay sa bahay. babe, hindi ka nakikinig sa sinasabi ko. Hindi naman yun ang sakatan eh. Kung ibagkaloob sa atin, okay. Kung hindi, okay lang din. Maraming paraan para maging masaya tayo. At unang-una na dyan, nung umuo ka sa akin at pakasalan mo ko. Okay na sa akin yun. Ngayon, kung hindi pa talaga tayo magkakaanak sa ngayon, at kung hindi talaga ibibigay, maging masaya pa rin tayo. Ang importante, mahal kita, mahal mo ko, nagmamahalan tayo, at ipinapangako ko sa'yo na hindi ko kakalimutan kung paano yung pagmamahal ko sa'yo dahil ipinangako ko sa'yo sa harap ng simbahan hanggang huli. Mamahalin kita sa hirap at ginhawa at kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin. Mahal na mahal din kita, babe. Sana hindi mo ko iuhan. I love you, babe. Hindi ko gagawin yun. Iiwan ko yung trabaho ko pero hindi kita iiwan. I love you. Huwag ka nang umiyak. Sige na. Kakalalo na yung stress. Kumain ka na nga. Sige na, okay na yan. Sige na. I love you. I love you. Kumain ka na. Lagi mong tandaan, kahit ganito ang nangyayari ngayon, ikaw pa rin ang universe ko. Okay ba yon? Aba, parang bago yan ah. Siyempre, I love you. Ikaw talaga. I love you. I love you. Niyakap niya lang ako, ka-vibes. Walang tanong, walang galit. Sabi niya, Mel, minahal kita dahil sa'yo. Hindi dahil sa maaari mong ibigay. Kung anak ang gusto ng Diyos para sa atin, dadating. Kung hindi man, buo pa rin tayo. Hindi ako perpekto, pero napatunayan ko ang pagmamahal, hindi rin kailangan perpekto. Basta totoo, sapat na. At ngayon, mas buo kami. Hindi man kumpleto sa mata ng iba, pero puno sa puso. Grabe, ang daming mga bata dito. Oo babe. Ito yung... Teka, parang gusto ko pumunta doon. Okay Saglit lang. lang. Easy. Saglit lang. Mga bata dito, ito yung mga iniwan sa mga sa kung saan-saan. Tapos inaalagaan ng charity, ng ampunan. Ito yung mga bata naghihintay din na may kukup-kup sa kanila. So, huwag ka na malungkot. Okay na yan. Diba? Kaya At least nga dito, diba? Nakakakita tayo ng mga bata. Diba? Gusto mo yan? Oo. At saka, buti na lang naging volunteer tayo dito, no? Buti na lang talaga, daming alam ni Ate Mayet. Si Ate Mayet mo talaga. Kaya Iba nga talaga, ano? Iba. Iba yung pagkamarites niya. Good sa marites, di ba? Oo, totoo naman. Siguro napapansin niya rin na Oo. malungkot ako. Speaking of, Ate Mayet, hello po. Kamusta? Nag-e-enjoy ba kayong dalawa? Opo ate. Lalong-lalo na pong kapatid nyo na to si Mel. Sabi ko sobrang naman enjoy. sa inyo mag-volunteer na kayo para hindi na kayo palaging nababagot sa inyong mga bahay. Tama nga po ate Mel. Andito yung pamangkin ninyo. Uy, Sila diabetiko. diabetiko. Hello po tito, mano po. Kaawa nga ng Diyos anak. Kamusta ka? Diabetiko. Ang lusog-lusog mo na. Kunti na lang, puputok ka na. Ay ka nga, pag nga ako. Aray ko po, wag niyo po pisilin yung pisngi ko. Sabi po Sorry. ni mama wag daw po pipisilin yung pisngi ng mga bata kasi lalaylay. Ano? Lalaylay! Ano? Lalaylay! Ano? Lalaylay! Ano? Lalaylay po! Ano? Lalaylay ka! Ano ba naman kayo? Normal yan sa bata. Huwag niyong pisilin masyado yung anak ko, ha?
Opo, Ate May. Magagalit to si Ralph sa akin. Kung nandyan. Sumisigaw yung pamangkin. Oo nga. Oy, diabetiko. Masama yan, ha? Hindi ka dapat naninigaw. Hindi naman po ako naninigaw, O, Mama. ano ginawa mo? Kasi po hindi po marinig ni Tito William tsaka ni Tita Mel yung sinasabi ko. Eh, kaya paano ba pinalabas naman ako. kasi? Ikaw kasi makulit kang bata ka. Pagka sinabing, ano yon? Dapat, lang, malimanay pa rin. Sino? Ang alin? Sino? Ang alin? Sino po? Ang alin yon? Sino po? Alin ba? Sino po nagtanong? Ikaw talaga bata ka. Ikaw talaga, Bata ka talaga. Kulit-kulit mo. Ano po? Wala po sinabi. Binibig ako eh. Ay, nako. Sige na, maglaro ka na doon. Kulit-kulit mo. Ay, ikaw diabetiko ha. Oh! Huwag mong pupunta sa mga chicks-chicks ha. Nakikita kita. Mama, hindi po ako nag-check sa kayo po. Bata Bakit pa po ako. may ka-holding hands ka doon sa gilid? Hindi. Si Nine Si Nene? ka-holding hands mo si Nine. Hindi po. Bata-bata mo ha. Hindi. Ayun po si Nene. Okay, tanungin niyo pa po. Hindi ko naman po ino-hold yung hands niya. Hi, diabetiko. Hi, Nene. Hello, ang tagal mo naman dito. Kanina pa kita inintay doon tagilid Bulol ka? Ano ka ba? Hindi ako bulol. May kinain kasi ako kanina. Binigyan ako ng mama mo ng pagkain. Oh, Mama, ikaw pala lumalapit kay Nene. Kaya pa lumalapit sa akin yan si Nene kanina Ay, pa mama. eh. Binigyan ko lang na pagkain Ako na agad ang may mali. Mama naman, nakakaya naman. Ay, diabetiko ha. Bawal kayong mag-boyfriend-girlfriend agad. Hindi naman po kami magaganon At saka po, alam ko po yung priority ko po. Narinig ko po yun sa Uy, ano ba diabetiko? Di ba narinig natin yun? Yung kailangan alam natin ang priority natin kahit bata pa tayo, di ba? Opo! Sabi po ng mama Oh. ko tsaka ng papa ko, kailangan daw mag-aral muna kami maigi bago kami... Ako yung nagsabi sa'yo nun Oo nga po, sino po ba yung mama ko? Ako. O hindi, ikaw nagsabi! Ikaw talaga. Ang tabi ng bunga nga mo, Alam mo, bata. kaya nagugustuhan kita diabetiko Ah, I mean, Ano ka ma? Nagugustuhan mo yung anak ko? gusto mo ako? gusto kita. Oh my goodness! Oh my God! Gusto mo ako? Bakit masama ba kitang gustuhan? Kasi bata pa tayo, Nene. Hindi, okay lang yan. Ano ka ba? Crush lang naman Ha? Crush mo ako? Ay, nasabi ko na oo, crush kita. Crush mo? Agay! Ano ba naman kayong dalawa? Ang sakit niyo sa ulo. Kababa, tigilan! Tigilan niyo ka! Nini, doon ka na kasi tabi. Bakit po ba? Ikaw, nung bata ka rin naman, may crush ka din naman. Tama ka na, Nene. Dami mo sinasabi. Nag-crush ka rin naman nung Nene, bata ka. magtapas ka na ng damo. Ay, nako, talaga kayo mga bata kayo. Tara, wala na kami sa Grabe. eksena. Oy, Mel, ano na? Hindi, natutuwa lang ako kasi, alam mo yun, meron kasi si ating, alam mo yun, diabetiko, nakakatuwa, nakakagaan ng loob. Tingnan mo, kahit, alam mo yun, bata pa lang, may bawal, pero nakakatuwa silang tignan. Alam mo yun, yung pinagdaanan din natin ng bata tayo, tapos gusto rin natin yung pagdaanan sa future anak, diba? Alam mo, babe, ganun talaga siguro kapalaran. Iba-iba. Yung iba na pagbibigyan, yung iba hindi. Pero ako naman umaasat na nanalig ako na ang Diyos, ang langit, meron tamang pagkakataon at panahon. Siguro kaya hindi pa binibigay sa atin dahil baka meron pa tayong dapat gawin at dapat na matapos na misyon sa mundo. Alam mo, naniniwala rin ako na lahat ng pinagdaraanan natin may dahilan. Kaya kung wala pa ngayon tayong anak, andyan naman si diabetiko. Andito tong mga bata na to na inabandonan ng mga magulang nila na tayo yung po pwedeng tumayo na magulang, di ba? Oo nga eh. Teka nga ate, yung si Nini ba ano ba yun? Walang magulang? Isa rin Oo ba nga, yung ate. ulila? Alam mo, masalimuot din ang pagsisimula ng batang yan. Kaya ko binibigyan ng pagkain.
Oo, wala na magulang yan. Oh. Iniwan lang yan dito sa tapat ng gate. Babe, naisip mo ba yung naisip ko? Parang tama nga. Gusto Ha? ko siya kasi, alam mo yun, suwak sila ni Diabetico. Tsaka hindi, ang ganang loob ko sa batang yun. Tsaka, since nawala naman talaga siyang mga magulang, Oo nga. ulila, naisip mo ba yung naisip ko? Naiisip ko yan. Ano? Gusto mo puntahan natin? Tsaka, madali lang naman ang proseso eh. Lalong-lalo, may kapasidad naman tayong mag-ampon. Diba? Tsaka, gusto ko kasi mabigyan siya ng ngiti sa mga labi niya bilang para makumpleto yung pagkatao niya. Habang lumalaki, mayroon siya nakikitang nanay at tatay. At ikaw, babe. Alam mo, Ikaw, babe. tama ka. Diba? Kasi kapag may ngiti sa mga labi ng bata, may ngiti na rin tayo sa ating mga labi. Lagi tayo smile. Ayun na nga yung sinasabi ko, di ba? Mapapangiti natin si Nini. Napapangiti rin tayo. Kita. Ako? Ikaw. Ikaw din. Dahil gusto ko lagi kang naka-smile. Dahil mahal na mahal kita. Alam mo, talaga tong dalawang ito. ate, teka nga. Babe, Oh, kumpleto na. kumpleto na? Desidido ako. Ay, tara na. Ampunin natin si Nini. Ay, mag-isip kayong dalawa ha. Ate, matagal na namin itong Oh, napag-isipan. sige. Oh, kung anong desisyon nyo, doon din ako. Babe, ano? Ano? Tara na. Mahal Nini! kita. Nini, halika nga dito. Nini! Ano po ba yan? Sabi niyo huwag akong lalapit kay Diabetico. Biro lang yun ng tita. May tanong si Tito William sa'yo at si Tita Mel. Gusto mo ba kami maging nanay at tatay? Talaga po? Nanay, tatay? Oo. Magkakaroon po ko ng nanay, tatay po? Oo naman. Kayo po yan? Teka lang, ang higpit ng yakap mo. Oh, simula ngayon, Nini. Ako na ang tatay mo. Tatay? At ako naman, ang nanay mo. Nanay! Dapat, lagi ka na nakangiti, ha? I love you. I love you po, Nay. Oh, Tay. oh. La Favorite! Ka-vibes inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Mel sa Ang Drama Mo Live! Kwento ng isang mag-asawa na hindi mabiyayaan ng supling. Correct, ng Di ba? supling. Kwento ng mag-asawa na umaasa pa rin sa biyaya at pagpapala ng langit. Correct. At kwento ng mag-asawa na ibinibigay na ang kanilang kapalaran sa plano ng Diyos. O, diba? diba? Ang saya. Oo. Alam mo sa unang kabig ng kwento, ang lungkot eh. Oo. Malungkot talaga kasi si William at si Mel, yung mag-asawang yan, ay hindi talaga sila mabiyayaan. Hindi mabuntis si Mel eh. Oo. Base na rin sa resulta ng mga lab test at exam na ginawa ng kanyang OB-GYN, hindi talaga siya capable magkaanak. Oo. Pero subalit na dapuat, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa at very optimistic itong asawa niyang si William. Correct. Na kahit ba daw na hindi sila mag-anak o hindi mabuntis si Mel, marami pa rin paraan para maging masaya at maging kumpleto ang Totoo. kanilang pamilya. Diba? Sana ganun. Oo, dapat ganun yung mindset. Diba? Hindi porket imposible na mangyari yung Oo. pangarap mo, iiwan mo na lang basta yung mahal mo. Oo. Diba? Hindi maganda yun. Parang nakakatuwa yung story natin, no? Parang kahapon, it's about, ewan ko kung totoo, ay hindi pala, nung last time, it's about nang iniwan ni girl yung boy Oo. para sa pangarap. Para sa pangarap naman. Oo, Pero ngayon naman, eto, si lalaki, si lalaki hindi iniwan. wala Nagstay siya siya. naging dahilan. Oo. Hindi niya tiningnan yung mga pagkukulang. Oo. Lalong-lalo na hindi siya mabigyan ng Uy, anak ng mahirap asawa yun, niya. Diba? Mahirap na usapin yun. Oo. Lalo na sa pagdating sa pagpapamilya. Mm-mm. Diba? Dapat laging inuuna. Yung iba ewan ko kung ako lang to. Yung iba kasi test agad. If, ano ba yan, kaya ba niyang mabuntis o hindi? Diba may ganon bago sila ikasal? Let's be honest, may mga ganon tao po para i-check if magkakaroon ba sila ng anak, lalo na sa mga mayayaman, diba? Yung mga may ipapamana and all, diba? Pero, nakakatuwa yung story nito kasi nga, kahit na, alam mo yun, may hindi ko masabing problema eh. Para siyang good problem pa din na doon mo malalaman at masusukat kung gaano kakamahal
mahal ng taong ito. Oo. Despite na may pagkukulang sa'yo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ano? Sobrang mahal na mahal ni William ang Si kanyang Mel. asawang si Mel. 'Di ba? Kahit nasa kabila nito na hindi siya mabigyan ng anak, hindi ito Oo. makapagbuntis, hindi niya nagawan na o hindi siya nagdahilan o naghanap ng rason para iwan itong si Mel. Kasi nga naman, pinakasalan niya to eh. 'Di ba? From the very beginning, pinahawakan niya na yung pangako nila sa isa't isa sa harap ng dambana na sa hirap at ginhawa, kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin. Tama. Bagamat hindi mo ko mabigyan ng anak, hindi natin matupad yung ating pangarap na bumuo ng isang malaking pamilya, hindi yung dahilan para hindi natin ituloy itong ating pinangako sa isa't isa sa harap ng Diyos. Di ba? Correct. Tama naman, ang galing talaga ni Mel. Sana all, di ba? Sana dumami pa yung lahi mo, Mel. Nagigigil ako sa'yo. Silang dalawa actually. At maganda rin po mga ka-vibes na kapag meron po tayong kamag-anak or kaibigan na may ganitong sitwasyon po, wag po natin basta-basta ipasawalang bahala. Bigyan ho natin ng suporta. I-encourage pa natin sila. Tulad ng ginawa ng ate ni Mayat, diba? I-encourage sila na maging volunteer sa isang charity event, O, di ba? diba? Doon sila pinihit ng Diyos ng pagkakataon Yes. para yung lungkot na nararamdaman nila dahil nga hindi sila magkaanak. Doon sila dinala sa napakarami namang bata, di ba? Totoo, di ba? Tapos nakilala nila si Nini. Si Nini. Di ba? Oo. Na biglang bigla nilang naisipan na, Nagkaroon ng idea, diba? Iba mali yun. pala, mali. Sorry. Biglang, teka lang. Naisip mo ba ba iwan na naisip ko? Ayun. Sa tingin ko nga, B2. O, di ba? May pag ganun no? Oo. Pero totoo yun, nakakatuwa lang na talagang, ato yun paulit-ulit nating sinasabi to na it happens for a reason. Which is totoo Yan. talaga. So sa mga ka-vibes natin, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Alam mo, hindi lang naman sa pagkakaroon ng anak, nabubuo ang isang pamilya. Oo. Ang pagmamahalan, pag-unawa, at pagtanggap sa kahinaan ng isa't isa, yan ang tunay na pundasyon ng buhay ng mag-asawa. Oy, tama yan Yung pagtanggap sa kakulangan, Correct. yung pagtanggap sa kahinaan ng bawat isa, Totoo. yan ang tunay na pagmamahal. Hindi laging ang pagmamahal hindi naman laging masaya. Oo. Ang pagmamahal hindi naman laging kumpleto. Totoo. Ang pagmamahal hindi naman laging perpekto, di ba? Correct. Ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, mapaparamdam mo yan at mararamdaman mo yan kapag tanggap ng bawat isa yung pagkukulang, Oo. yung wala, Correct. yung negative side, di ba? Lahat naman, hindi naman tayo perpekto, hindi natin kailangan lahat Kumbaga, ma-provide o maibigay. Yes. Kumbaga, give and take lang naman yan Correct. Di ba? Pagtanggap, acceptance, Oo. yan ang tunay na isang senyales ng tunay na pagmamahal. Di ba? Correct. Lahat tayo may flaws in life. So, dapat matutunin din natin. I-accept muna sa atin, sa sarili natin. I-accept muna natin yung fact na, may ganito akong flaws. May ganun din siyang flaws. And then, alam mo yun, mag-meet kayo halfway, diba? Tama yung sinabi ni Kiko Kalikot na give and take sa isang relasyon. Totoo. Hindi pwedeng give ng give, hindi pwedeng take ng take na lang palagi. Yan. Nakakaubos yun. Nakakaubos yun, nakakadrain yun. At isa din sa mga pinakadapat pinapairal natin sa isang relasyon, yung understanding. Correct. Diba? Hindi natin alam kung anong pinagdaraanan ng bawat isa, kahit na asawa mo na yan o karelasyon mo na yan. Minsan hindi tayo aware Diba? Mas maganda pa rin talaga din nag-uusap kayo. Correct. Magkamustahan kayo tuwing gabi, bago humiga, bago matulog. Diba? O kamusta ka na honey, babe, mahal. O kamusta ka ng araw mo? O ano bang ganap mo ngayong araw na ito? Yes. Sa trabaho mo, sa Oo. ganap mo sa buhay. Correct. O kwentuhan mo naman ako. Tapos gawin nyo lamang biro yung mga bagay-bagay na mga mishaps, di ba? Ayan, Yung mga hindi totoo. magaganda. May nagalitan ako ng boss ko. Okay Ayan. lang yan, ganun talaga. Ako rin naman di ba? Oh, it's a time! May ganun talaga moment. Tapos ang ending, alam mo, magiging okay sila kapag kumain na sila. Oo. Diba? Kapag lumabas sila, nag-coffee, eat Correct. out, ganyan. Di ba? Tapos sabay kayong rumampa nung Ayun. asawa mo, di ba? Ganon! Ayan. Correct. Gawin niya masaya ang buhay! Di ba? Ganun Correct. dapat! Tama. Ganon. Nakakatuwa, no? At Correct. ito pala, ayon sa World Health Organization, Aba, may or bad tinawag trivia. dating WHO, Yeah. humigit kumulang O, ano? 15% ng mag-asawang Pilipino ang nahihirapang magkaanak. Mm. Ngunit patuloy na tumataas naman ang awareness at support, which is good, Oo. para sa alternative paths tulad ng adoption, Oh, yan!
fostering, Yan. at therapy support. Oh. Importance ang open communication at emotional support sa ganitong pagsubok. Tama nga yung mga sinabi ni Kiko Kalikot Diba? kanina. Ako sabi ko nga I sa inyo, agree. nabanggit ko na ito makailang beses na sa mga nakalipas sa programa natin o airing na ako talaga okay sa akin na makapulot ako o mag-ampon ako ng tao, ng bata. Oo. Mas gugustuhin ko yun. Kahit na hindi ko sabihin na, hindi mo naman sariling dugot laman yan eh. Wala kang pakialam. Hindi, mas gusto ko yun. Iwan nyo sa harap ng gate ko. Ako na bahala dyan. Di ba? Ano daw address mo, Kiko Kalikot? Block 6, Lot 3, Villa Antonina. Ayun, binanggit na. Pinanggit na. Paano kung madami sila? Madami, okay lang. I can afford. I can afford! Ako hindi ako natatakot eh. Hindi ako natatakot sa gastos kasi alam ko kasama ko ang Diyos. God will provide. Correct. Basta mabuti ang intensyon mo, mabuti ang plano mo sa buhay, pagpapalain ka talaga. Di ba? Ako naman hindi dahil sa gusto ko mag-ampon para lang sa pagpapala. No. Gusto ko kasi makatulong ng isang kaluluwa. Magpapalaki na ako ng hindi ko dugot laman. Okay sa akin talaga yun. Ituturing ko yan na higit pa sa sarili kong dugot laman. Kaya kung ikaw, kabay, sa nanonood ka, gusto mo maging anak ko, just message me. Ayan, message yun na ha. At eto na nga, basahin na natin ang mga komento ng ating mga ka-vibes. Yan, oh. Ayan, sa YouTube muna. Yan, si Sky High, sabi niya excited for Reyna. Ay! Sino yun? Sino si Reyna? Bakit na binasa to? Bernard TV, advance happy birthday si Father Edralin Tangpus Malate, the Mark Angelo Galapo. Okay. Good morning po sa inyong dalawa, sabi ni Gloria Mishado. Si Daniel Yap, heart daw. Ganun din si William Mortel at si Arbs. Sabi niya si Dong Mangkanor. Di ba? Ganun din si ito pangalan nito. Si Jollibee Rodrigo. Oo, si Arbs. Lalalay. Ano yun? Ano ba pinagsasabihin nyo? Ganun din si Jollibee Rodrigo. Sabi niya, ba't diabetico naman ang name? Bakit ba? Oo nga. Ganun talaga. Maricar Tachado. Salamat po. Sabi ni Arbs Espina, acceptance is the key. Ayan. Tama naman talaga. Acceptance is the key. Tanggap nyo kung ano ang naging kapalaran nyo sa buhay. Gaya nito ni William at ni Mel. Tanggap nila na talagang medyo may hindi maganda ang kapalaran nila pagdating sa pagpapamilya. Pero tinanggap naman nila yung ibang paraan ng Diyos na sila'y maging masaya. Nako, excited pala ang mga ka-vibes natin para mamaya sa Banana Crew. Di ba na-mention kanina si Rain? Dahil guest namin mamaya si Rain. Okay. Oo, na PBB Gen 11. Ako, abangan nyo yan ha. Mamaya yan mga ka-vibes. Kaya naman 3 p.m. to 5:30 p.m. yan with Bestie Jaiho. Oy, sino nga ulit yung guest nyo? Rain. Si Rain mula sa PBB House. Yes, PBB Gen 11. Wow, bigati naman yung programang nyo yan. Colette, nila Fiang, nila JM, yun. Talagang puntahan ng mga artista, ha? Correct. Grabe, taray! Kaya eto na, i-shoutout din natin sila Tabs, Oy! si Moy, Oy! si Tido Shin, Oy! si Ako Lang To, si Daniel Yap, Daniel si Yap. Jason, si Louie Basco, Oo. si Eds, Aha. Aaron, Madam Sabrina, at Yan. Nanay Fe at Tatay Boy. Wedding Uy. anniversary daw nila. Uy, congratulations! Congratulations, naway humaba pa ang inyong relasyon. Hanggang sa kayo na yung magkasawaan sa isa't isa. Ayan. Sarap! Huwag naman sana magkasawaan. Diba? Ano ba nga ka-vibes? Nako, maganda na kayo sa walang preno at super fun na ganap ngayong May 31 sa UP Sunken Garden dahil malapit na ang Ka-Vibes Fun Day! May free Zumba tayo with certified Zumba sarap na instructor ng Live Love Party. May meet and greet din with our favorite Ka-Vibes DJs. May wellness talk din tayo with the one and only Coach B! At syempre naman, ang paingay na libreng tugtugan with Autotelic. Huy! At hindi pa dyan nagtatapos mga Talaga? ka-vibes. Dahil meron din naghihintay na sa inyo ng cash, raffle at prizes na sigurado magpapawi sa inyo ng mga papremyo at good vibes. Yun, oh! Kaya i-mark nyo na ang inyong mga kalendaryo, ka-vibes. Dahil dito sa Ka-Vibes Fun Day, Lahat ng good vibes, libre! Grabe yun! Ang saya-saya niyan! Kaya see you on May 31 sa UP Sunken Garden para sa ating Ka-Vibes Fun Day!
Okay, guys, dyan ka lang. Huwag kang maglilipad ang istasyon ng radyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating ramp up for more good vibe music hanggang alas 12 ng tanghali kasama Tukay sa Umaga. Ang tukay na pampasaya. DJ Kim Churva. DJ Kiko Kaliko. Na lagi nagpapaalalang. Kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buisit ka. Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Ang oras, 10:57 na. Hala! Favorite! Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama